Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Happy Monday po para sa ating lahat. Maayong buntag, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Buenos dias a todo aquí na Ciudad de Zamboanga. ¿Qué tal al de ato 98 barangay? Kumusta po ang ating mga barangay officials? Good morning, con ustedes. Maayong buntag. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Oras na Zamba Sulta. And again, today is Monday, February 9, 2026. Praise God, no? Dahil andito tayo muli, nagsasama-sama para sa isang programa puno po ng inspirasyon, puno ng mga balita at syempre, puno ng impormasyon. Maraming salamat sa mga laging nag-aabang sa atin. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Solings. Sali po kayo sa ating usapan, no? Siyempre, kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, pwede mag-text sa ating mga text line na sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga tagapakinig dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Ahap, Subo, Malingkat, Marayo, Mahinaat, Isa, Pakatan, no? Mapia, Mapita, salamat pagi. Ayan at ito naman po ang ating programa sa umagang ito, no, this Monday morning. Ako ang inyong kabarangay, Robin Soling, no. Good morning, sir. Good morning. Hindi ko pa pala nagpapakilala. Oo, kumusta Robin Soling? Oo, ayan, no. Kailangan kwan kay unpredictable. Oo. Wag laging Okay 'di ba, lang po. yung format. Hindi kwan, no. Alam mo yun, healthy. Maganda din kasi, 'di ba? Minsan na kailangan nating maging flexible. Kailangan natin mag-adjust, no, this Monday morning. Ayan, no. Ikaw ba kinamusta ko? Ako kinakamusta mo? Kinukumusta kita? Ayan. Oo, ako okay naman, sir, no. Medyo na-busy lang. Ang daming ganap, no, ang ating weekend. And yun. Yun yung mga, feeling fulfilled, di ba? Parang, yun, alam mo, yun talaga eh. Yun yung hinahanap-hanap natin na Fulfillment. nagtatrabaho, pero hindi naman yung, hindi mo pinipilit, no, na tapusin lahat, 'di ba? Yung saan lang, no? Saan lang yung kaya ng oras, 'di ba? Kaya ng katawan, doon lang. So medyo na busy at happy. Ikaw kamusta? Oo, tayo ay okay naman. Ano bang ginawa ng Saturday? Oo, medyo busy din tayo sa mga personal na bagay natin. Oo, may mga testing at ayan, syempre, pag may testing, minsan winner, minsan naman hindi tayo winner dyan. Pero may natututunan. Oo, yung siguro yung maganda doon ma-realize natin na talagang limit lang tayo. May natututunan tayo lagi. Hindi pa talaga natin na perfect yung isang bagay, no? Hanggang andito talaga tayo sa mundong ito. Minsan kahit gano'n natin gustong sikapin na maging okay,
yung response natin, pero talagang nagfe-fail tayo. Pero buti na lang yung grace ng Panginoon, 'di ba? Laging nandyan, nagko-correct, nagga-guide, and lagi pa rin niya tayong tinatanggap. Wow, parang laki ng kasalanan ko. Bin, tumawa ka, Mm. Bin. Mm. Nagpapatawa ako. Oo. Kaya nga eh. Oo. Ano Tama, ba? tama. Oo. Good morning pala muna kay Kuya Noli Aguilar. Ayan, si Kuya Noli talaga early morning, no? Active Oo, talaga. kasama natin yan. Yes. Hello, Kuya Noli. Thank God it's Monday. Good morning, ONZ, my family. Ayan. Oo, talagang si Kuya Noli, family na talaga natin to. Kaya na nga natin sabihin, Kuya Noli, stop ka na, quota ka na sa premyo. Kaya na natin sabihin. Ayan. Good morning, Kuya Noli. Ayan. At syempre muli po samahan niyo po kami dito hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Maganda yung magiging topic natin mamaya, Bin. Kasi nga syempre, di ba, ito na yung pang 2 weeks na ngayon actually nang mangyari yung paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. So mamaya po ang pag-uusapan natin paano natin uunawain yung mga trauma ng mga survivor natin, at makakasama natin mamaya si Dr. Annalisa Rosario D. Kung last Friday ang binigay po namin sa inyo na topic ay paano tayo magkaroon ng kaalaman, paano makasurvive if ever may mga shipwreck o kaya yung water survival. This time naman, paano natin uunawain yung mga trauma na pwedeng maranasan, pero sana wag naman, no, mas maging overcomer, pero if ever magkaroon, paano natin sila matutulungan. Abangan nyo po mamaya ang ating guest, si Dr. Annalisa Rosario D. Siya po ang ating registered psychologist, faculty member po yan ng psychology department dyan sa Western Mindanao State University. Good morning po sa lahat ng ating mga guro, mga faculty members dyan sa WIMSU. Ayan, alma mater natin yan. Naging alma mater mo din yan, Bin, di ba? Dati sa gate ka lagi. Oo. At saka sana, alam mo isa yan sa mga gusto ko talaga, no, sa anak ko makapag-aral ng college. Kaya ayun, mga classmate ko diyan sila graduate, sir. Oo. Tsaka, mga batchmate ko. inaabangan mo naman sila lagi dati sa gate. Pero 1 year lang, no? Nag 1 year ka 1 lang year. sa WIMSU, sa gate ng WIMSU. Sa gita ko na WIMSU 1 year lang. Tapos sabi ng guard, Oh. kahit Gusto sabi mo niya kahit ka nang maging guard dito? kahit sabi niya kahit no ID no entry, pero ngayon no more no more in the boundary. Pinatrolsi Oo ka nga. na niya. Good morning kay Ma'am Virginia Falsis. Mapagpalang araw, Ma'am Sarah May and Brother Robin. Ayan. Hello po, Ma'am Virginia Falsis. Ayun si Ma'am Virginia. Tagal na din talaga nating listener to. Hello po, good morning po. At sa entire Falsis family po, maraming salamat sa laging pagtutok dito sa ating programa. Early morning for sure, nakatutok na yan sila. Ayan po, oras natin, 7:12 ng umaga. Puntahan natin ang ating weather report. Weather Report. Nakaapekto ang shear line sa Timog Luzon. Ang amihan o northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dito po sa atin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang iiral. Sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, dulot naman ng localized thunderstorm. Posibleng magkaroon ng mga pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkidlat at pagkulog. At ang ating temperatura ay tinatayang aabot sa 23 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday.
February 9, happy birthday po kay Pastora Arlene Kalumbag Guerba. Hello po Pastora, dating classmate ko sa ACM. Happy birthday po and good morning kay Pastor Guerba. Happy birthday rin, ayan, pastor's wife din ito kay Ate Melanie Perez. Happy birthday po Ate Mel. Hello kay Pastor Erwin Perez at ayan, kay Ellen Lumahan. Hi Ellen! Oo, napakabait na bata ito. Happy birthday sa'yo. Parang magkasunod pala kayo ng kapatid mo, no? Ayan. At syempre pala, no, gusto kong batiin ng belated happy birthday. Nag-birthday pala kahapon din ng ating partner agency ng National Nutrition Council, si Ma'am Rowens. Hello po Ma'am Rowens. Happy birthday po sa inyo. Ayan, no, happy birthday. At syempre sir, happy birthday din para sa aking best friend, no, na nasa, saan na ba? Oo, nasa Manila, no. Hello kay Selip Ann Amsid. Oo, happy birthday, no. Pamangkin niya ni Mother Lina, no. Hello, good morning. At ayan, no, sa Hamid family. Hello kay Lay Diansing Corpus. Happy birthday, no. Friend natin sa Facebook kay Abeng Andas, kay Jane Francisco Moral. Happy birthday. And syempre, ito, kaibigan ko to, no, from PCG, si Sir Vincent Chong Diego. Ayan, no, tawag ko sa kanya, costume. Happy birthday. Good morning. Ayan, happy birthday po sa inyo at sa mga PCG natin. Ingat po kayo, patuloy po kayong mag-ingat. Habang syempre, no, patuloy ang paghahanap sa ating mga missing passengers. Ayan, sabi pa ni Ma'am Virginia, nakasmile ako sa joke mo. Ayan, thank you po Ma'am Virginia. Actually, nakalimutan ko na ano ba yung binatok kong joke. Yung memory ko talaga, hindi na talaga pwedeng pakinabangan. Pero thank you po Ma'am Virginia. So muli, happy birthday po sa lahat ng mga nabanggit namin. God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong araw ng Lunes, we are dust. Alikabok lamang tayo sa Pilipino. Na Chavacano. Or alabok. Okay. Alikabok. Lamang tayo. Alikabok Ayan. lamang tayo. Na Chavacano, polvo lang kita. Sa Bisaya, abog lang kita. Abog lang kita. Abog lang kita. At Ilonggo, yabok lang kita. Ayan po. Tausog. Tausog, bagumbun sadya kita. Yan. Tanong po natin, ano ang nagpipigil sa inyong, ano ang nagpipigil ng inyong galit minsan? Ayan. Paano ba maiugnay ito sa ating salita? Psalms 103 verse 14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Sa Tagalog version, alam niya na alabok, ayan, o alikabok itong ating pinagmulan. At sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Alam mo Bino, may isang story itong si John Blaze. Sabi niya pa, mayroon isang tatay na talagang maiksi na lang talaga ang tali niya that time sa kanyang anak. At ito ay dahil that time nung nasa isang area sila sa labas, nag-outdoor na masyal itong mag-ama. Itong anak niya, may nakita kasing ice cream na nagbebenta. So, syempre, yung bata, alam mo naman, Bino, pag makakita ng ice cream, talagang magdidiman dyan, ice cream. Ganyan talaga ang bata, kahit anong gawin mo dyan, talagang magdidiman siya na gusto niyang magpabili ng ice cream. So, sabi ng papa niya, wag lang muna. Oo, wag muna. Pero talaga yung bata nag-insist. Gusto niya at pumunta na siya doon banda kasi nga gusto niya nang magpabili. Ngayon, yung papa syempre, medyo siguro hindi natin alam yung mga circumstances, no? At medyo ayaw pa sanang bumili. Pero may na-meet siya na isang babae. Itong babae, nakita niya yung situation at nakita niya yung patience ng tatay. Parang maiksi na lang talaga. So, sabi niya sa kanyang, sinabi ng babae doon sa tatay na parang yung anak niya nga, no? Parang nagdidemand ng ice cream. Sabi niya, sana lang
nagbigay kasi ng advice ang babae at sabi niya, don't forget that he is so small. No, ibig sabihin, pwede kasing pagalitan, pwedeng patulan, pwedeng sermonan ng tatay yung anak niya. Pero ni-remind ng babae na huwag mong kalimutan na yung anak mo ay maliit lang. At nagre-remind ito sa atin, Bin, na 'di ba minsan tayo rin may may mga ugali tayo na demanding sa ating tatay, Heavenly Father. Minsan, ito ang gusto natin. At kung hindi lang din talaga tayo nakikita ng Panginoon na para lang tayong alikabok, di ba? Kung wala siyang grace, wala siyang mercy, hindi siya understanding, pwede rin kasi ang Panginoon, di ba, yung maubos ang pasensya, pero hindi kasi siya ganun. So, reminder din siya sa atin na tayo din, sa mga panahon pala, ayan tatamaan ako nito, kapag may mga circumstances na magcha-challenge ng iyong patience, always remember na tayo ay parang alikabok lang din, alabok, di ba? At kita unpolbo lang kita. Kay El Diyos tamen era pwede ka natong per defense pasensya, pero hindi niya inalaw na mangyari yun. Oo, no, yun nga, sorry. Actually, yan din yung reflection, no, reflection ko rin kahapon habang kami ay may meeting, no. Alam mo yun, yung idea ba na ganun lang, actually ganun lang talaga tayo, no. At nanaalala mo yung kantang Dust in the Wind? Hindi, Oh, pero subukan mong kantahin, oo. baka maalala ko. Alam mo ni Kuya Meng, pakanta mo kay Kuya Meng, no. All ano yun, all we are just dust in the wind. Parang ganun siya. Alam mo, pag naisip, yung nagdadala sa atin, no, it humbles us ba, parang ganun, no, nakakapagpa kumbaba, no, yung ganung thinking na maiisip mo na parang, 'di ba, galing tayo sa lupa, no, babalik ka rin so from dust to dust. Parang ganun. At saka yun nga, pero dahil lang talaga, no, sa awa, no, sa grasya, at syempre yung sa pagmamahal, no, na eto andito tayo ngayon, no, still breathing, no, humihinga pa rin kahit na alam ko, no, alam natin na wala mang mata na nakatingin sa atin ngayon, or hindi man nila alam yung ating pinagmumulan or ating napagdaanan, no. Kung siguro kaya nga hindi natin sinasabi sa ibang tao kasi alam natin kung ito ay i-judge, talagang mali, no, liliit yung paningin sa atin. But then alam mo yun, thinking na may isang nakakaalam, no, na nakikita yung lahat ng ating kosakitayase, no, ano yung ating mga ginawa, ano yung ating mga inisip. But then alam mo yun, buhay ka pa rin, no, still nag-ooperate ka. Mahirap mo i-deny na nandun yung awa at yung grasya ng Panginoon sa buhay mo, no, o sa buhay natin, Sar. At dito nga, sabi din dito, Bino, minsan talaga tayo ay nagfe-fail and na-overwhelm tayo minsan sa mundo kung saan tayo gumagalaw, nakatira, at minsan yung patience natin talaga ay masusubukan. Pwede nga everyday, di ba? Parang minsan sa isang araw, kota ka na paano sinubok ang patience mo. Pero we always remember, no, paano tayo nilikha ng Panginoon, paano tayo inaalala na tayo ay fragile, tayo ay alikabok lang. Maaalala natin na naging mapagpasensya din sa iba, maaalala natin na kung paano tayo dinil ng Panginoon, yun din ang gagawin natin sa ibang tao. So every time po na para tayong isang tatay, no, na parang naiinis sa ating anak, naiinis sa ating partner, naiinis pwede naiinis sa ating pamilya or ka-workmate, di ba? Alalahanin natin yung grace ng Panginoon na tayo din ay pinagpasensyahan niya, di ba? Alam niya kasi na maliit lang tayo, di ba? Kasi big God siya. At kung paiirali niya talaga yung justice, di ba, without love, without mercy, kung talagang hustisya lang, malamang sa malamang, talagang alikabok na tayo ngayon din, di ba? Tama, Sar. Oo. Ayan. Kaya po,
ang ating challenge sa ating mga tagapakinig. Habain pa po natin ang ating pasensya at lagi nating alalahanin yung verse natin ngayon sa Psalms 103 verse 14. Kaya muli, ang ating tanong, ano po yung nagpipigil? O ano na lamang, o di ba? Pwede mo na ngayong gamiting pambala yung natutunan mo ngayon. Ano ang nagpipigil sa iyong galit? Minsan, yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Mag-asawa, isinauli ang nawawalang pitaka sa pulisya. Sabi nga sa Proverbs chapter 10 verse 9, ang lumalakad ng matapat ay lumalakad ng matiwasay. Ngunit ang lumalakad sa likong landas ay magbubunyag. Angkop ang Bible verse na ito sa ating kwento ngayong araw. Isang mag-asawa po kasi ang nagpakita ng katapatan sa pamamagitan ng pagsasauli ng napulot nilang pitaka. Ayon pa kay Lawang MPS Officer in Charge Police Captain Nimrod Holares, nakita ng mag-asawang giray ang pitaka sa bahagi ng Maharlika Highway sa may barangay Rawis. Pauwi na ang mag-asawa galing sa palengke nang mapansin ang naturang gamit sa kalsada. Base sa pagsusuri ng mga otoridad, naglalaman ang pitaka ng hindi tinukoy na halaga ng pera at mga ID cards sa pangalan ni Jovelyn Linaw Aris. Naglalaman ng pera at mahalagang dokumento sa Lawang Municipal Police Station. Dinala ang napulot na pitaka sa kanilang satellite office sa Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. At napag-alaman sa mga dokumento na ang may-ari ng pitaka ay residente ng Villaba, Leyte. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Police Captain Holares sa mag-asawa dahil sa kanilang busilak na kalooban at pagtitiwala sa pulisya. Maituturing ng iba na maliit na bagay ang paggawa ng mabuti. Ngunit may tunay ito ng pagsusulit sa karakter at integridad ng isang tao. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. DSWD itinanggi ang pekeng AI video tungkol sa relief goods. Kaagapay o kabarangay, narinig mo na ba ang artificial intelligence o AI generated content? Ito yung mga video o pictures na mukhang totoo kahit ginawa sa pamamagitan ng pagtatype. Maganda ang layunin nito, kaso may ilan tayong mga kababayan na ginagamit ito para manlinlang. Nagbabala ang DSWD o Department of Social Welfare and Development laban sa isang AI-generated video na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga relief goods. Ipinapakita rito na sira o panis na ang mga ipinamamahaging relief items sa mga biktima ng kalamidad. Naniniwala ng kagawaran na ginagamit ang teknolohiya ng AI para magmukhang totoo ang mga maling ulat at linlangin ang publiko. Hindi lahat ng ating nakikita o naririnig sa social media ay totoo. Kaya mga kaagapay, ang artificial intelligence ay may kakayahang gumawa ng mga pekeng video at audio na mukhang makatotohanan. Kasalanan din nitong nakapanglilinlang at nagdudulot ng walang basehang pangamba. Mahalagang ugaliin ang pag-verify o pag-double check sa pinagmulan ng impormasyon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:27 ng umaga. At para sa ating mga balita, muling sumabak sa diving operations ang technical divers ng Philippine Coast Guard o PCG noong araw ng Sabado, February 7 matapos bumuti na ang panahon sa paligid ng Baluk-Baluk Island, Basilan.
Nagsagawa ng external scan ang grupo ni Commander Cheska Hamorol upang pag-aralan ang kondisyon ng barko at tukuyin ang mga ligtas na pasukan at labasan para sa mga susunod na operasyon. Natagpuan ang barko sa ilalim na 52 meters, humigit kumulang 1.8 nautical miles mula sa Baluk-Baluk Island. Sa huling tala ng PCG, nananatili pa rin sa 316 ang mga survivors, habang umakyat na sa 45 ang bilang ng mga pumanaw. Tinayak naman ng PCG na mahigpit nilang sinusunod ang mga safety protocol sa gitna ng mapanganib na operasyon sa ilalim ng dagat. Matatandaang lumubog ang MV Tricia Christine 3 noong January 26 habang patungo sana ito sa Jolo, Sulu mula sa Zamboanga City. Zambasulta Balita. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 53 katao, kabilang ang 16 na tripulante matapos dumanas ng aberya sa dagat ang MBCA Julifer malapit sa Lampinigan Island, Isabela City, Basilan noong Biyernes, February 6. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, na salubong ng sasakyang pandagat ang masamang panahon dulot ng bagyong Basyang habang naglalayag mula Zamboanga City patungong Siasi, Sulu. Sa tulong ng BRP Tubhataha at PNP Maritime Group, ligtas na naisalin at naihatid ang mga pasahero sa Zamboanga City Pier at Isabela Port. Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Matagumpay ang operasyon sa pakikipagtulungan ng PCG sa mga DRRMO ng Basilan at Isabela City. Zambasulta Balita. Samantala, magkahiwalay na sunog ang naitala sa Zamboanga City noong araw ng Biyernes ng hapon, February 6. Sa Barangay Kalarian, itinaas ang ikalawang alarma matapos magsimula ang apoy bandang alas 3:30 ng hapon. Umabot sa tinatayang 30 kabahayan ang natupok na nag-iwan ng pinsalang nagkakahalaga ng 1.8 million pesos bago ito na ideklarang under control bandang alas 4:29 ng hapon. Agad inatasan ni Mayor Kimer Olaso ang CSWD na magsagawa ng profiling sa nasabing barangay upang magbigay ng mga kanilang kinakailangan na tulong gaya ng food packs, hygiene kits at pansamantalang shelter sa Southern Support Command Elementary School para sa mga nawalan ng tirahan. Samantala, nagkaroon din nga ng sunog sa may barangay Zambuod sa nasabing araw. Zambasulta Balita. Naaresto ang tatlong itinuturing na high-value individuals na kinilala sa mga alias na Robert, Crisam at RJ matapos buwagin ng mga otoridad ang isang drug den sa Barangay Tugbungan noong Biyernes, February 6. Sa isinagawang buy-bust operation ng PIDEA Zamboanga Peninsula at Zamboanga City Police Station 6, nakumpiska mula sa mga sospek ang tinatayang 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 47,600 pesos kasama ang buy-bust money at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay PIDEA Director Brian Babang III, sasampahan ang mga sospek ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri rin ng opisyal ang Regional Special Enforcement Team 1 sa kanilang matagumpay na operasyon bilang bahagi ng masiglang kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon. Zambasulta Balita. Patuloy ang paghatid ng tulong ng Bangsamoro Ministry of Social Services and Development o MSSD para sa 1,000 pamilya na nawalan ng tirahan matapos rin ang naganap na malaking sunog sa Barangay Lamion, Bungaw, Tawi-Tawi noong Pebrero 3. Ayon pa kay MSSD Provincial Director Belinda Adil,
Agad silang nagbahagi ng sleeping kits, cleaning kits, tarpaulin at pagkain sa mga apektadong residente kasabay ng pagbubukas ng karagdagang evacuation sites sa Barangay Tubig, Bo para sa dumaraming bilang ng mga bakwit. Tinatayang 5,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers kung saan nagtayo na rin ng community kitchen para sa kanilang mainit o para magkaroon sila ng pagkain. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng profiling at assessment ang MSSD, katuwang ang ibang ahensya ng Bangsamoro Government upang matiyak ang sapat na supply ng resources at matukoy ang mga susunod na hakbang para sa mabilis na pagbangon ng mga biktima na nawalan ng kani-kanilang mga bahay na yari lang sa light materials. Zambasulta Balita. At para sa ating gas price update, estimated oil price increase ngayong linggo. Oo, no, para sa diesel at gasoline, kerosene, no? Para sa diesel, 80 centavos to hanggang 1 peso ang itataas. Gasoline 40 centavos to 60 centavos din ang itataas. Kerosene, parehas din sa gasoline, no? 40 centavos hanggang 60 centavos ang itataas. Sir? Yes, ayan. Kaya po kung maaari magpagas na sila ngayon, no? Kasi bukas oil price po tayo, oil price hike po tayo. Oras Every natin. Tuesday, no? Yes, Every Tuesday. every Tuesday morning. Oras natin, 7:34 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik makakasama po natin si Dr. Analisa Rosario D. para pag-usapan ang paano unawain yung mga survivor natin ng barkong MV Tricia Christine. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Radio Komunidad. Unidad. Oras na, Zambasulta. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Hindi lang mga Pinoy ang naaabot ng ating broadcast. Kwento ng isang apo mula Vietnam ang maririnig natin ngayon. Ang kanyang lola ay naabot at na-touch ng ating shortwave broadcast. Nakilala ko si Yun Tan Tuan or Barnabas sa kanyang English name noong Missions Month Fair sa Union Church of Manila, my home church. Vietnamese student siya ng ethnic program sa IGSL. Full-time missionary din ng Go School Vietnam na umaabot at nag-e-equip sa mga underprivileged youth na maging Christ-centered leader. The gospel seed come to my family when my grandma is around the year of 1970 up to 1975, after the communists take control of the whole country, and sharing the gospel and doing evangelism is still strictly prohibited in the country, and no one can go out to share the gospel at that time. A very strange signal with unusual news. Ganyan ang description ng kanyang lola nung unang marinig ang broadcast. Ito ang naging daan para ma-introduce siya sa mabuting balita. And later on, my grandma become a believer, and we found out that the news come from that radio channel is broadcasted from the Philippines. Ang gospel broadcast ay isang buto na naitanim sa kanyang puso. Hindi man agad naging believer ang kanyang lola through listening, lumago ang kanyang faith nang makasama ang iba pang mga believer. And she remember like, oh, I heard this one before, this news before. And after that, she get involved into the local church. And the local church flourish her faith in Christ. Many Vietnamese people got saved through the radio at that time. Like many tribe and Vietnamese people in general. Naaalala ni Barnabas kung paano naging faithful ang kanyang lola. Nagbabasa siya ng Bible at umaawit ng hymns sa kanilang bahay.
Para sa kanyang parents noon, label o title lang ang Christianity. Ang steadfast faith ng kanyang lola ang naging dahilan para magbunga ang kanilang paniniwala. Ginabayan niya ang pamilya toward a genuine relationship with Jesus Christ. Indeed, God's work can reach well beyond such small beginnings. Sa Pilipinas, higit 40 ethnic languages ang inaabot ng ating shortwave broadcast. Ang ilan sa mga ito ay targeted sa Vietnam. Ang bawat broadcast ay parang buto na itinatanim sa puso ng bawat listener. At ang mga tumatanggap sa pananampalataya ay makakapagtanim na rin sa iba. Gaya ng nangyari sa pamilya ni Barnabas. Sa kabila man ng persecution and political restrictions, we take heart, for Jesus has overcome the world. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 7, ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi man natin makita ang growth immediately, but when we faithfully sow God's Word, we can be sure that it will accomplish what He pleases and will prosper where He sends it. Mission natin na gumawa pa ng mga programa na puno ng gospel seed na aabot sa loob at labas ng bansa. Kung aming mga programa ay nakatulong sa growth ng inyong faith, we'd love to hear your story. I-message mo kami sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio.
Nagagamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede niyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Nitong mga nakaraang araw, naging sentro po ng ating mga balita ang masakit na trahedyang sinapit ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Habang patuloy po ang ating pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi, paghahanap ng mga otoridad sa mga missing passengers, hindi rin po natin dapat makalimutan ang kalagayan ng mahigit 300 nakaligtas sa insidenteng ito. Ang paglubog ng barko ay hindi lamang nag-iiwan ng pisikal na sugat, meron din itong iniiwang malalim at hindi nakikitang bakas sa isipan at damdamin ng mga survivors. Ito po ang tinatawag na trauma. Paano nga ba nila haharapin ang takot sa dagat, ang tinatawag na survivor's guilt, at ang bigat ng karanasang ito sa gitna ng kanilang muling pagkabangon? Ngayong araw, himayin natin ang mahalagang paksang ito. Kasama po natin ang ating eksperto at pag-uusapan po natin ang pag-unawa sa trauma ng mga survivor ng lumubog na barkong MV Tricia Kirsten 3. Narito po via Zoom, Dr. Annalisa Rosario D. Welcome back po sa ating program. Good morning. Hello po. Good morning to everyone. Good morning, Sister Sarah. Yes, good morning po, Doc. No, at syempre po, Doc, ito nga po, alam ko po, one of these days ay parang mai-involve po kayo, Doc, no, to help itong mga survivors natin, Doc. Pero para mas maintindihan po ng ating mga listeners, lalo na po ng mga kamag-anak, pamilya, ano po ba, Doc, ang karaniwang psychological state po ng isang survivor agad-agad matapos ng isang trahedya tulad po ng paglubog ng barko? Ang una po na experience ng mga those who are in that disaster, yung una po is the fight or flight, na-activate yung fight or flight response ng mga victims. So ang una po talaga is the adrenaline rush, na everybody would need to do everything to survive, Kung maririnig lang natin yung mga narratives nila, nandoon yung tinatry nila talaga, kung paano makalagpas, sa sitwasyon na gano'n. But despite that, syempre, kahit anong lakas mo, kahit anong, sabi nga nila, kahit even the swimmers, even the athletes,
hindi guarantee na ma-survive mo yung ganon, di ba? Kasi iba yung physical challenge, no? Pag dumadaan sa ganong klaseng disasters, no? And may phases kasi yan, no? May phases siya. I'm just so, alam nyo, sister, I'm teaching a new subject now. It's disaster and mental health. So sabi ko, Lord, bakit mo binigay sa akin ng ganitong course? It's the first time I'm teaching the subject. So, automatic may module ako, may gumagawa ako ulit ng lesson plan, and I realized may mga sakuna na, no, na nangyayari na ganito. And the objective talaga of the course is para yung mga students, ma-prepare sila to do psychological first aid, stress debriefing, yung mga gano'n. No? Sabi ko, ngayon mas maintindihan ko kasi may apply talaga yung classroom teaching. No? And the burden talaga is to prepare our psychology students for the work. Kasi kagaya ng ganito, very limited talaga ang mga professionals who can respond, no? And going back to your question, yung fight or flight response, no? And after which yung acute stress comes in. Yung acute, ibig sabihin yung bigla, it's sudden, parang sinakluban ng langit at lupa, no? So the question is, will I survive? Malalampasan ko kaya ito? So if you're asking, is there trauma right away? Hindi pa po, no? Because the acute stress steps in. Yung katawan natin will try, the human body will try to to hurdle lahat ng mga physical stress like swimming, no, yung lamig, yung lamig ng tubig, yung gano'n, no? All the physical the encounters, the experiences, no? Paano masusurvive. Usually a trauma happens after 3 weeks to a month. So doon lang, after the phases, yung different phases, up to 6 months pa nga. Kapag kumari, God willing, they survive, no? And then they're now trying to rebuild. Meron kasi siyang the reaction phase, and then meron naman siyang the rebuilding phase or repair. Pagdating dun sa next phase, tinatry na nilang i-reconstruct, no? Kunyari, nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng gamit, or you were flooded. So yung tao, abala pa sila on how to bring back their normalcy, no? Paano mabuhay ng normal. Kagaya ng lilinisin nila yung bahay from the flood, no? So in this case naman, yung mga namatayan, asikasuhin muna yung mga dead loved ones, di ba? So parang wala ka talagang chance na makapag-grieve. Wala ka pang chance na ma-traumatize. Kasi you are in the phase na tinatry mo i-repair lahat ng na-damage sa'yo. No? Until such time na there is already the acute phase, no? Where the person now nare-realize na, nawala na yung mahal ko sa buhay. Hindi mo na siya nakikita, no? So all the emotions now start to come, no? And the difficult thing here is paano mo siya i-handle, no? All the emotions, the sadness, the guilt. Yun na nga, you mentioned, no, the survivor's guilt. We have heard narratives, no, that says na bakit ako pa ang nabuhay, no? Why did I survive? Why did I not help? Bakit wala akong natulungan, no? Hindi ko man lang na-save ang buhay. So, as a therapist, you have to make the person realize that none of this was their fault. Diba? Dapat i-clear mo yung kanilang conscience of guilt. You make them realize that
you being alive is already a blessing. Mhm. No? And I always say this, no, I don't have the answer as a therapist. I actually don't have the answer. I cannot tell you why it happened to you, di ba? Why this happened or bakit ikaw pa ang nabuhay and the others died. We don't have answers. But one thing is we can trust. Mhm. We can trust that God knows and God will help us, no, in this time na kailangan natin ng help. So, ganun lang po talaga yon, no? Kailangan i-reconcile natin sa kanila na yung guilt, no? Hindi nila dapat i-harbor because in the first place, no one wanted these things to happen, no? Hindi natin inaasahan, hindi natin expected, no? Okay. So, magkakaiba rin ang mga tao on how they overcome this. No? Yung personality factor comes in, yung resiliency also comes in. No? I often tell my students that pwedeng lahat tayong makaka-experience nito, pero there are those who will suffer trauma and there are those who will just bounce back. Mhm. Mhm. No, without therapy, without help, nag-overcome lang sila, no? Mm. Doc, no, yun yung sana next na tanong ko kasi alam ko po iba-iba po talaga yung mga tao. Meron po talaga kayang mag-back to work. May na-meet nga po ako, na-recall po siya agad sa duty niya. Sundalo po yun na-survive siya. The following day, pinapa-duty siya agad. Parang walang nangyari. So may mga iba't ibang tao. Pero pwede para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig, anong mga damdamin o mga emotions po kaya ang possible na ramdaman nung mga pasahero natin during that time na alam nila dahan-dahan na palubog yung barko? Of course, no? During that time, I could imagine the fear was overwhelming, no? Meron pang ang narratives na hindi ko talaga ma-imagine. It was so scary, no? Because pitch black daw talaga. As in, wala silang makita. Oo. No? It was pitch black and ang naririnig lang nila were voices. Now, these were not voices of hope. Di ba? Usually, naririnig mo ang iyak, naririnig mo yung hopelessness. No? And you also start to question, mabubuhay pa kaya ako after this? Will I live, no, to see the morning? Kasi ano na yun, no? Yung madaling araw, no? So, you're asking ano yung nararamdaman. Sabi ko nga, the fight or flight. Our body will try, no? As much as possible yung adrenaline rush, bibigyan tayo ng extra human strength, di ba? Para ma-survive natin. Okay, bibigyan tayo ng a little clarity, pero depende yan sa tao. May mga tao talagang more pessimistic. So, pag pessimistic sila, naisip nila, wala na, katapusan ko na to. Diba? Pag people who are optimistic will also think na, I'm going to survive this. So, makita mo yung mga internal dialogues dyan, no? Iba-iba talaga yan depending on the person. Meron nga mga elderly that says, iwan mo na ako. Mga ganun. Unahin mo na ang buhay mo. Sagipin mo ang buhay mo. Wag mo na akong asikasuhin, di ba? Kasi feeling niya hindi niya magpapabigat lang siya, no? So during that time, I could imagine lahat ng fear, lahat ng dread, lahat ng siguro anxiety, ma-experience talaga ng tao, no? Opo. Yes po. Puntahan ko naman po do kasi bigla ko po ang naalala dito sa survivor's guilt. Kung maalala po natin yung 7-month-old na nahiwalay po sa kanyang nanay kaya po nasawi yung baby, yung parents lang ang nabuhay. Nung nalaman ng tatay actually na nahiwalay, nabitawan na ng nanay ang kanilang sanggol, parang gusto niya na rin po that time mawala na lang din. At may isang pasahero pa na pumigil sa kanya, wag mong gagawin yan. Parang pinigilan po siya. Paano po natin matutulungan yung mga ganitong tao po, Doc, na
nawala ang anak nila sa kamay nila, na hiwalay sa kanila. Parang ang hirap po kasi noon, parang ang guilt noon na parang kung hindi ko lang nabitawan ang aking anak, baka buhay pa. Paano po natin sila matutulungan, Dok? So, ano lang talaga, it means a lot of talk therapy. It needs a lot of talk therapy, no? Kasi, remember our thought patterns, no? Yun na yung magdidetermine ng emotional responses. So, kung nasa utak ng tao ganyan, no? Yung may guilt, there's so much guilt. You have to make them realize, no? Na wala silang control. No? It's an incident na no one is in control. Wala tayo, no? Hindi natin hawak ang buhay ng tao. We have no say whatsoever. No? And hindi naman sa ano kasi ang tendency magalit din sila sa Diyos, di ba? Opo. For some time talagang magagalit sila and they'd start to question, right? So, ang point lang talaga is let's rationalize, no? Na nandoon ka rin and ikaw mismo, no, yung parang your life was on a thread. Hindi mo rin alam kung mabubuhay ko o hindi. And look at the circumstances, no? Na paanong mabubuhay ka na, di ba yung karga mo rin ng isang gamit nga lang, pwede pang mag-slip sa kamay mo. So things like that, sa dilim ng gabi, no? I don't know if this is even comforting, no? Pero we have to tell them again and again. Kasi next time, babalik na naman uli yun. It's going to haunt them, no? So it's a constant talk therapy, no? Na kailangan they have to decide for themselves to be able to move on, diba? They have to accept. Yun talaga ang goal. They have to have acceptance. Although matagal. It's going, siguro a lifetime. It's going to take a lifetime, no? For them to heal from this. Kaya nga sabi ko, marami talaga itong may trauma, no? Thinking of how, yung severity ng disaster and how directly we are hit, no? May be the reason kung gaano ka-intense naman yung trauma that they will experience, no? The harder they struggle during the disaster means more trauma. Mas mahirap siyang alisin, no? So, hindi man natin nakikita ito ngayon, no? But later on, as they navigate life, kunyari, sasakay uli sila ng barko. Opo. Sasakay na naman sila ng barko. I think for most, mahihirapan niyang first step na yan, no? Kasi everything will rush back. You call them flashbacks. You call them intrusive thoughts. Babalik uli sa kanila yung incident, no? So kailangan talaga it's either, no, they brave this situation kasi meron namang iba, another therapy naman yan, it's called behavioral therapy, no, para yung na-condition nila na fear is ma-eradicate, matanggal, no? So the therapist has to walk with them through this, no? Balik, sasakay uli ng barko, and kailangan din on the end of the person, no, kailangan i-challenge talaga nila yung fear. Kasi wala nang ibang gagawa nito kundi sila. Therapist can only guide them through this, no? Ang gagawa talaga nito sila. For instance, no, you should be able to challenge your fear in that sasakay ka uli ng barko. The same route. Di ba? Papunta ka uli doon, saan punta na yon, and dadaan ka uli sa spot kung saan nangyari yung incident. Diba? You have no choice. So, sa kanila, it's either ay magkukulong na lang yan, hindi na sila alis sa comfort zone nila, or kung malakas ang loob nila and they have mastered the inner strength, then they will again start moving on. So, mahirap talaga ang therapy na yan. At different pa yan for each individual. Tama po. Opo. No? So, bawat individual, iba-iba naman ang klaseng therapy na kailangan nila. Sa mga relatives po nung passenger na survive, ano po yung mga dapat nilang bantayan po pag nandiyan na yung
trauma pala sa kanilang member, family member. Mga red flags po Yung, Doc. okay, yung mga nag-survive, Mhm. no? I remember there was a case ng isang bata, no, a 10-year-old child na nawala ng parents, Mhm. no? So pero yung bata nag-survive. So yung mga family members ngayon, they are closely watching. No, ang sabi ko nga, bantayan lang siya. Make sure na siyempre mamimiss niya ang magulang, ganyan. Make sure that someone stands as a substitute, no? Kasi yung loss ng bata, no, hindi man natin yun ma-replace. But someone has to take care. Una, yung mga basic needs niya are met, no? Mabalik siya doon sa sense of normalcy niya. Okay? At kausapin lang talaga ang bata all the time. Make sure na yung thoughts niya, na share niya, di ba, para makita natin at makorek natin right away kung meron na tayong makikita na mga negative thoughts, negative thought patterns na gano'n. So likewise din to an adult, I would guess na to an adult mas madali kesa sa bata, no? Kasi yung bata mas mahirap yung making sense. Mas mahirap yung making sense, unlike that of an adult, no? Pero the same pattern, you have to watch them, you have to talk to them para malaman yung kanilang thoughts, yung kanilang emotions, no? And if manotice nyo na ito po yung mga symptoms, no, that trauma is already existing. Yung pong dreams, no, they're already having nightmares about the incident. They may be reliving, parang nabubuhay uli, no, yung incident. Nararamdaman nila uli yung sensations, no? There are intrusive thoughts na bigla lang pumapasok sa isip nila. There are flashbacks. And then they will now experience mga physiological changes like bigla na lang nanginginig ang katawan, nanlalamig, nausea, nasusuka, yung ganon. So those are already signs na may trauma. Another thing is the worst is pag PTSD na, no, is hindi na sila functional, nahirapan sila mag-function. No, yung mga daily routine nila, nahirapan na nilang gawin. Now, kanina po yung sabi niyo yung sundalo, bumalik na sa work. One thing with that is mas pag bumalik sila sa normalcy ba yung work nila, that's one means where they go back, no, to normalcy. Pero I just hope na yung sundalo na yan ma-process siya. Kasi baka meron lang siyang sinupress. Baka yung mga emotions niya are suppressed, they are repressed, so kailangan talaga siya. That's why there is what we call stress debriefing, no? Para mapag-usapan nila kung ano yung nangyari. And then ma-reconcile natin yung reality versus what happened in the past. Kasi importante yun for moving on. Kasi Ma'am Siri, pag hindi nangyari yun, baka ngayon akala mo okay lang. After a month, doon na nagsisimula. Kasi hindi mo siya na-process, no? Hindi na-process yung emotions mo during that time. Opo. Ayan, opo. At iniisip ko nga din po, Dok, pwede rin po ba isa sa mga maging trauma na din nila, ayaw na nilang maligo sa dagat. Kasi for 3 hours po silang Yes. Palutang-lutang sa madilim na area, walang makita. Yes. That would be one, yung yung aversive, no, stimulus, yung ay iwasan nila, no, they would avoid completely. But Ma'am Siri, by avoiding, we thought na nawawala yung discomfort, no? Or yung fear reactions, but actually we are all the more reinforcing it. Yun, kaya nga conditioning yan. No, hanggang sa nagko-condition na yung phobia, yung fear turns into phobia. So ang ginagawa pa rin natin is ini-encourage natin sila, we expose them to the feared stimulus little by little or gradually. No? Kasi natural yan, they will avoid talaga nila yung situation. Pero on our end, if the therapist is involved, kailangan dahan-dahan, i-expose natin sila. Take them out on a field trip. Huwag naman ibigla, di ba? Huwag ibigla.
makita pa rin nila ang dagat and allow them to experience the emotions and teach them to relax and calm down. So may process yan, no? Yung desensitization. No? So dapat may practice nila yung relaxation techniques kasi automatic yan nagre-respond ang katawan. Okay. Doc, Yes meron po. din po ba tayong tinatawag na do's and don'ts, yung mga bagay na pwede at hindi dapat sabihin sa mga taong traumatized? Okay, so kung sensitive, pero we don't expect naman, no? Kung hindi tayo careful, let's not ask them what happened, no? Let's not ask them to narrate kasi very critical ito kasi baka maging emotional sila or they be carried away na walang professional around. So, careful tayo, no? Kasi parang in-expose natin yung vulnerability nila na hindi natin alam kung paano i-process yung emotion. So, careful lang tayo, no? Do not force them kung ayaw nila mag-explain. But if in case kung ang tao, siya mismo nagbo-volunteer ng information, then we will welcome that. No? Ano pa ba ang mga not to do, not to say? Yung mga kagaya, Doc, ng kalimutan mo na yun, buti nga buhay ka pa. Okay. Very insensitive, no? Yung mga ganong comments. Yes. We should not say that, no? Ano pa ba? Yeah, yung mga ganong careless words lang, but alam mo kasi pag people who have walang know-how, they would like to be concerned lang, sound concerned, no? Usually tinatanong natin, kumusta ka na? How do you feel? Siyempre, pag ganyan, alam mo naman, no, they are not feeling well. Okay. Diba? Yes. Kumusta ka na? Siyempre, alam mo naman na hindi sila talaga doing good. No? So, paano po yung tamang pagtanong, Doc, kung gusto nating malaman, kumusta na siya? Okay. Ano lang, you just strike yung conversation, like, start with something, kumusta, kumain ka na ba? Did you eat already? No? How are you feeling? Paano ang paggising mo today? Okay. Kumusta ang tulog mo? Diba? So don't ask them if they are all right because they are not. Yes, okay. No? So, buti pa maging specific ka na lang. How was your breakfast? Okay. How did you find it? Ang tulog mo, okay ba? How about po, Doc, yung mga di ba may mga leaders tayo sa church, ano yung mga dapat i-avoid? Meron po ba tayong mga, kasi baka mamaya may magsabi, may purpose ang Panginoon, may plano ang Panginoon. Yan po ba sa mga ganitong pagkakataon? Helpful po ba yung mga ganyang advice? Narinig ko yan. I heard a testimony like that, no? Na namatay yung anak ng isang father during an incident. And ang sabi lang talaga daw, ang unang sabi daw ng pastor is, may plano si God. So talagang naging nagalit, naging violent yung tatay. Sabi niya, ano ang plano ni God? Plano niya kunin ang anak ko? So things like that. I would rather that we pray right away. Pag-pray na lang natin. No? Pag-pray natin for recovery, for strength. If we are not sure what to say, no? Then we just sige, I'll pray for you. No? I pray for healing, I pray for restoration, for recovery. Ganun na lang tayo. Kung hindi natin alam kung ano man ang sabihin, then let's start praying. Kasi alam ko naman, wala namang nagre-resist when you say prayer. No? When you say, I would like to pray for you. No? Everyone welcomes that. Kesa yung mag-offer ka ng comment na hindi ka sure kung tama o mali. Depende rin naman yan sa recipient. No? Opo, tama. Kasi may mga tao na kahit sabihin mo, kawawa ka naman, may mga ganyan pa. Please po, wag pong ganon. Kawawa ka naman. Parang you're digging into the wound, no? Yung mga ganon ba, no? So, una po, let's empower, let's encourage, no? So, our words would be that encouraging. Hindi po yung lalong
nakaka-depress, no? Mhm. So empower sila. You will come out of this stronger. Ganun lang, no? You will recover. Hindi mo pa nakikita yan ngayon. I understand, no? Everything is dark, Mhm. everything is bleak, no? So normal yan, no? Mhm. Hindi ka siguro tao kung hindi ganyan ang nararamdaman mo. Sa ngayon, madilim, walang kasagutan, you don't have answers, but just keep on, Mhm. no? Just keep on. We'll keep on praying and give it time, no? You will see it from afar, mas klaro na yung perspective natin. Mhm. What is important is that we move on. No, alam ko, yung iba gusto pa sabihin, ay, wala nang halaga ang buhay ko. You always encourage them. Yung mga nawala sa atin, they want you to survive. They wanted you to continue. Mhm. Naiiba ang perspective nila when you say that. No? Parang hindi na sayang yung loss mo. Mhm. Your mom, wala na siya ngayon, but I know she would have wanted you, no? Mhm. To move on and fix your life. Mhm. Ganun ang mga encourage talaga siya. Sa ngayon, alam ko, you know you are weak, but you have that strength in you, hindi mo pa nare-realize. Mhm. The fact that you are here today, meaning you are a stronger person than you think. Mga ganun po. No? Talaga natin i-boost talaga yung kanilang self-concept, yung kanilang resilience. Although we always have to do that, remind them all the time. Kasi babalik na naman yun. Mhm. Sa isip nila, ay, wala talaga akong ganyan. Ayoko nang magpatuloy. That's going to be a roller coaster. No? Mhm. Opo. Ay, opo, kaya parang ang lesson din sa family, sa mga church leaders at kung sino man lalapit sa mga survivors, maging maingat din talaga sa kung ano ang nilalabas natin dahil hindi lahat nakakatulong kahit in good faith tayo niyan, pero kung mali yung delivery, mali yung tanong, masasaktan, pwedeng ma-provoke ang ating mga survivors. Eto po, Dok, ano po yung magiging parang point po na masasabi na natin kailangan na ng dalhin sa psychologist o psychiatrist po ang ating mga survivors. Siguro kahit hindi lang po sa sitwasyong ito, no? Kahit sa anong disaster po. Yes. Actually, doon sa phases of stress, no, or trauma, yung last stage is the reorientation phase. No? Usually, after a month, no, doon mo na makikita, no, the sudden irritability of people. Hindi mo makausap ng matino, no, yung parang bigla lang may anger outburst na you don't understand saan ang gagaling, no? The sleep patterns are often affected, yung tulog. Actually, we already heard of results na ilang araw na ba yun? I think may 1 week na hindi nakakatulog. So that is also alarming. We also have to check that. Yung appetite sa pagkain, no? Yung walang gana kumain. Tapos tulala, malamang most of the time they have blank stares, no? Yung parang nakatingin lang sa malayo. So nagkakaroon na ng intrusive thoughts. Most of the irritability number one, another thing is hypervigilance. Yung parang lagi silang on alarm. Mhm. Yung parang lalabas sila ng bahay, feeling nila another disaster is going to happen, yung gano'n, no? Because they're jumpy. Madaling magugulatin, no? Magugulatin sila. Konting bagay lang, they get overreacting, no? Sa mga situations. Okay, so most naman yun ang mga symptoms that we watch for, no? And of course, merong depression that may set in, no? So we will watch out. Usually po, in a stress debriefing, ang ginagawa po is pinopoint na namin, no? We already identify those na kailangan i-refer. So yung iba, meaning, naka-move on yan sila. Like after a month or 2 weeks, naka-move on na. No? Pero yung iba, hindi talaga naka-move on. So kailangan nyo ng further therapy.
no, or talk therapy, kailangan i-refer na siya to a professional mental health practitioner. Mhm. Mhm. So yun po. Okay. Ayan, Dok, oras po natin, no? Sa ating pagtatapos din po, Dok, kanina nabanggit yun naman din po, Dok, na dahan-dahan, kailangan natin sila i-expose, no? Like, doon sa dagat, pero wag ipupwersa, wag naman pilitin, dahan-dahan lang. So, Dok, ano na lang din po yung inyong message po, Dok, sa ating 316 survivors po ng lumubog na barko na baka nakikinig po sa atin ngayon. Ano po ang inyong message sa kanila? At kahit po doon siguro, Dok, sa mga pamilya na na-confirm na isa sa mga natagpuang nasawi ay ang kanilang pamilya. Okay. So, kung nag-survive tayo, I believe that you meant to live. No? And hindi po natin, alam ko the emotions right now, no, are so overwhelming. Parang ki-question mo ngayon, bakit ka buhay? No, but I'm telling you that there is something that awaits you, the fact that you are alive, no? And lagi ko nga sinasabi na I know hope right now is very bleak, no? Hindi natin siya makita. But one encouragement lang po, please move on. No? Continue lang, continue. Kahit madilim pa, hindi pa natin nababakas yung light, no, at the end of the tunnel. Every day, just seek, ask God, no, Lord, just lead me, no, one day at a time, one step at a time lang. So ngayon hindi mo nakikita the reason for all this, you cannot make sense of it all, but the point that you're willing, no, to come out of this kahit po dahan-dahan lang, paunti-unti lang, no? And I pray that this is the time that we seek God, no? The tendency kasi is that we get angry at God. But remember, things are out of our control, no? Na alam ko naman God does not mean for the hurt, for anyone to be hurt or destroyed, no? But tingnan natin na sino rin ang may sagot. Who else has the answer? Who else is all-knowing? So let's run to Him. This is the time we run to Him and not run away from Him. Mhm. No, I hope na whatever our religion, no, if you're listening, God is our comfort. Siya lang talaga. No amount of therapy, no amount of, syempre kailangan pa rin ng support, social support, pero iba yung comfort that comes from God. No, that assurance that things are going to be okay. Mhm. Yun lang po. Ayan po. Ako naman po, kung meron akong gustong idagdag para sa ating mga survivors, alam niyo po, kahit anong ibuhos nyo na damdamin sa Panginoon, maiintindihan niya po yan. Gusto nyong maglabas ng mga hinanakit nyo, ng anger nyo, ng ano, sige lang po, naiintindihan po yan ng Panginoon. Pero yun nga, lagi po nating tandaan na, sabi nga ni Dr. Lee, huwag tayong lalayo sa Kanya. Lalo po tayong lumapit sa Kanya dahil wala na pong ibang omniscient, all-powerful na Panginoon, kundi ang ating Diyos na kinikilala. Doc, maraming salamat po sa panahon at oras na binigay nyo dito, and praying po sa inyong gagawin, Doc, na alam ko po, Doc, no, this week ay may involve po kayo. God bless you po, Doc, at sa buong team po ninyo. Yes, thank you. Siyempre, maraming Thank you for your prayers. Yes po, sama po namin kayo sa aming panalangin. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. At syempre, magkarinigan po tayo dito muli bukas alas 7 ng umaga. Ako po si Sara Mito Labing, nagpapaalala ang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta.
Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang